Tinuruan ako ng 2025 na isang napakalalim na leksyon. At na-realize ko na hindi lahat ng taon ay tungkol sa mga panalo natin sa buhay. Kadalasan, ang totoong goal mo lang is yung manatiling nakatayo at tumuloy kahit sobrang pagod ka na. Looking back, I can say na yung 2025 has been the hardest year of my life. Pero ito rin yung naging most successful year ko. It was a year of triumph, a year of breakthroughs, and a year of comeback. Ngayon, habang nagpapaalam ang taon na ito, isa lang ang laman ng puso ko. Taos-pusong pasasalamat. Salamat hindi lang sa mga panalo, kundi pati sa mga pagkatalo. Salamat sa mga sakit, dahil tinuruan ako maging matapang. Salamat sa mga challenges, dahil pinalakas nito ang pananampalataya ko. This year, sinubok nito ang karakter ko, ang pasensya ko, at ang kakayanan ko magtiwala kahit hindi ko nakikita ang susunod na mga hakbang. May mga gabi na akala ko na hindi ko na kaya, but you know what they say? It's always darkest before the dawn. Totoo pala yun. Yung moment na parang sagad ka na, yung parang wala ng pag-asa, yun pala yung senyales na malapit na yung breakthrough mo. Just when I thought it was over, doon nagpakita si Lord. Nung pinakamadilim at pinakamalamig na gabi, doon nagsimulang sumikat ang araw. Tinuruan din ako ng 2025 tungkol sa mga tao. Natuto akong bitawan ang mga hindi na align sa values ko. Pero mas natuto akong pahalagahan ng mga taong nanatili sa akin. Naniniwala ako na kung anong binigay mo, yun din yung babalik sa'yo. Kung kabutihan ang itinanim mo, kabutihan din ang aanihin mo. Kaya kahit mahirap ang sitwasyon, always choose to do the right thing. Always choose to be a good person. At napatunayan ko, kapag mabuti kang tao, maraming tutulong sa'yo. Hindi lang dahil kailangan nila, dahil nakikita nila yung kabutihan ng puso mo. And to everyone who helped me survive and thrive this year, sobrang maraming salamat sa inyo. Kayo ang mga anghel na pinadala noong panahong akala ko na mag-isa lang ako. Yes, may mga nawala. May mga taong akala ko permanente, pero temporary lang pala. May mga bagay na kailangan kong bitawan. Masakit, pero naintindihan ko na kung bakit ganun. We lost something, but God gave it back 7 times more. Siksik, liglig, at nag-uumapaw. Kung ano man yung inalis niya, pinalitan niya na mas higit pa sa kaya kong ipagdasal. We finished this year strong, not because of my own strength, but because of God's unending grace. Natuto akong i-protect ang peace ko. Hindi lahat ng laban kailangan sagutin. Hindi lahat ng ingay kailangan pansinin. Ang pinaka-mature na move pala ay maging thankful ka at mag-move forward. And this year, lalong lumalim ang faith ko sa taas. Na kahit hindi malinaw ang path, tuloy lang ang lakad. Na kahit mabagal ang progress, may progress pa rin. Na kahit tahimik ang sagot, alam mong kumikilos pa rin ang Diyos. God is good all the time. Sa hirap at sa ginhawa, sa pagsubok at sa tagumpay, sa bawat laban ng ating mga buhay, nariyan lang siya. At napatunayan kong hindi niya tayo kailanmang iiwan, kahit kailan. Hindi ginawang perfect ng 2025 ang buhay ko, pero mas ginawa nitong matibay ang pundasyon ko. Mas kalmado, mas grounded, mas natuto kong i-celebrate yung mga maliliit na panalo. Mas natuto kong pahalagahan ang oras, ang pamilya, ang kalusugan, ang mga bagay na hindi nabibili ng pera. At habang nagtatapos ang taong ito, dala ko lahat ng leksyon at isang pusong punong-puno ng pasasalamat. Buong-buo ang paniniwala ko na kung para sa akin, darating ito sa tamang oras. Hindi minamadali, hindi pinipilit. Darating ito kapag handa na akong itong tanggapin. At kapag handa ka na, mapapansin mo, hindi mo na kailangan ipagpilitan ang mga bagay-bagay. Hindi mo na kailangang habulin ang mga oportunidad. Kusang maglalatag ang mga bagay sa tamang ayos. At ang mga tamang tao, darating yan. Ang mga tamang pagkakataon, magbubukas. At ang mga sagot sa matagal mo nang hinihintay, unti-unting lilinaw. Dahil kapag handa ka na, ang Diyos na ang kikilos. At kapag ang Diyos ang kumilos, everything will fall into place. At ngayong bagong taon, tungkol ito sa purpose. Na bawat galaw may dahilan, bawat hakbang may kabuluhan. Yung pipiliin kong paghuhusayan ko pa. To grow, to learn, and to become the best version of myself para mas marami pa akong maibigay. Itong bagong taon is about giving back, to share the wins, to serve others, and to pay it forward. Dito nagtatapos ang taon na ito, pero hindi dito nagtatapos ang mga pangarap. Hindi dito nagtatapos ang laban. This is just the beginning of the best chapters of our lives. Tuloy-tuloy lang, mas kalmado, mas malinaw, mas handa, at laging nagtitiwala sa Kanya. Lord, sobrang maraming salamat sa lahat. God is good all the time. At para sa ating lahat, ituloy lang natin, laban lang, at galingan pa natin. Cheers to a stronger 2026.
stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. I need you